Sa gitna ng bulwagan, galit na humakbang pasulong si Nan Gongfang, malakas ang boses habang humihiling na parusahan ang Yuluo Temple. Iginiit niya na si Bai Qingling mismo ang tumitingin sa hatol at hindi raw dapat palampasin ang nagawang kasalanan. Sa itaas ng trono, tahimik ngunit nangingibabaw ang presensya ni Hongyi. Kalma ang kanyang anyo, ngunit halatang pinag-iisipan ang mga paratang. Sa loob-loob niya, ayaw niyang mawala ang pabor at paghanga ni Bai Qingling. Mariin niyang tinutulan ang sinabi ni Nan Gongfang, iginiit na may kinikilingan ang mga paratang at hindi patas ang paghusga. Para kay Hongyi, hindi kailangang pilitin ang tinatawag na malinis at patas na laban upang patunayan ang lakas. Malamig ngunit matatag niyang sinabi na ang paninindigan ni Nan Gongfang ay nagiging mapagkunwari. Napayuko ang lalaki at agad ipinagtanggol ang sarili, sinasabing wala siyang masamang intensyon. Sa huli, isang banayad na ngiti ang lumitaw kay Hongyi, tila may pasya na siyang ginawa. Samantala, sa dibdib ni Nan Gongfang, nag-umapaw ang galit at hiya, at malinaw sa kanya na hinding-hindi niya mapapatawad si Hongyi. Pagdating nila sa ikalawang palapag ng Flame Demon Tower, agad na nasilayan ni Linging at Saint Singer ang nagliliyab na estatwa, ang emotion-destroying Savage Fall. Ayon sa paliwanag, ang halimaw na ito ay nilikha mula sa esensya ng tagapagtatag at ang tungkulin nito ay subukin ang puso ng mga sasabak sa pagsubok. Ipinaliwanag na kapag may isang taong tumapak sa batong plataporma, magsisimula ang Demon Heart Trial, at kapag pumasa ang isa, makakatawid ang buong grupo. Habang tahimik na nakatingin si Linging sa plataporma, halatang pamilyar siya sa ganitong uri ng pagsubok. Sa gilid, lihim na naggingit-ngit si Nan Gongfang, ramdam niyang pabor sa kanila ang sitwasyon at halos libre na ang pagdaan. Ngunit sa isip ni Linging, may bumabagabag na tanong, kapag siya ang sumubok, ilalantad ba ng estatwa ang kanyang tunay na damdamin? Namula ang mukha ni Saint Singer habang tahimik na nakatayo at iniisip kung may kakayahan bang ilantad ng estatwang tanso ang mga lihim niyang damdamin para sa kanyang master, dahilan para lalo siyang mailang. Bigla siyang napatigil nang mapansin ang malamig na titig sa harap niya, at sa sandaling iyon ay lumapit si Linging mahinahong tumawag sa kanya bilang junior sister, habang siya naman ay tinawag na second senior sister. Nagkatinginan silang dalawa at tila nagkasundo sa isang desisyon. Kaya iminungkahi ni Linging na si Saint Singer na ang maunang kumilos, bagay na ikinabigla at ikinatahimik niya. Sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita si Nizeng, ipinahayag na siya na ang mauuna bilang paggalang sa mga senior sister mula sa Yuluo Temple, dahilan para magulat ang dalawa. Ipinaliwanag ni Nizeng na ayon sa utos ng asawa ng kanyang master, ang Yuluo Temple at Siuluo Temple ay magkaibigan at hindi magkaaway, kaya maaari silang magbaba ng kanilang pagbabantay. Tinanggap ito ni Linging at mumiti, sinabing mas mabuting panoorin na lamang nila ang magiging pagpapakita ng lakas ni junior brother ni, habang siya ay mahinahong humakbang pasulong at nagsimulang maghanda. Sa gitna ng bulwagan, buong lakas na nagpahayag si Nizeng, ang direktang pinakamatandang disipulo ng Xiuluo Temple, na siya ang sasabak sa pagsubok, at agad siyang humarap sa Flame Demon na naglalagablab sa harap niya. Habang sinusuri siya ng nilalang, lumiwanag ang paligid at ipinakita ng pagsubok ang kanyang pusong dalisay, at hindi pa naapektuhan ng pag-ibig, dahilan para ideklara ng pagsubok na siya ay pumasa, bagay na ikinagulat ng lahat. Sa ibaba, nagsimulang magbulungan ang mga nanonood, pinupuri ang kanyang anyo, habang nagtatanong kung bakit tila wala siyang interes sa kababaihan, at may ilan pang nagpakalat ng masasamang tsismis tungkol sa kanya. Matapos ang pagsubok, magalang na nagpasalamat si Nizeng at mahinahong umatras, habang unti-unting humupa ang tensyon sa loob ng bulwagan. Sa gilid, si Xiao Chen nagsalita ng may pangmamaliit, tinawag na basura ang mga nagmula sa Yuluo at Xiuluo Temple at kinuwestiyon kung puro duwag ba ang mga cultivator ng demonic path. Hindi pa man siya tapos magsalita, buong lamig na humakbang pasulong si Linging at malinaw na nagpahayag na siya ang susunod na sasabak sa pagsubok bilang disipulo ng Yuluo Temple. Napailing si Xiao Chen sa loob-loob niya, iniisip na malamig si Linging sa lahat at tiyak na madali rin itong papasa, habang sa kabilang panig ay nabahala si Saint Singer, na pabulalas na masyadong padalos-dalos ang kanyang senior sister. Habang magkahawak ang kanyang mga kamay, inamin ni Saint Singer na nais sana niyang maghintay ng tamang pagkakataon upang gamitin ang phantom clone puppet ng kanyang master, at makalusot sa pagsubok ng mas maayos. Sa harap ng naglalagablab na Flame Demon, unti-unting nagbago ang liwanag at tila sinilip nito ang kailaliman ng puso ni Linging, hinahayaang lumitaw ang mga alaala na matagal nang nakabaon. Bumalik ang kanyang isip sa nakaraan, noong bata pa siya, habang mahigpit siyang hawak ng kanyang master na si Bai Qingling, tahimik ngunit matatag na nakatayo sa kanyang tabi. Habang nakapikit siya,
Tahimik niyang tinanong ang sarili kung si Hongi pa rin ba ang tanging taong tunay na nasa puso niya, kasabay ng pag-alon ng emosyon sa kanyang dibdib. Biglang nagbasag-basag ang liwanag sa paligid, at sa gitna ng nagkawatak-watak na alaala ay may isang anyong unti-unting lumitaw. Mahigpit na hinawakan ni Bai Qingling si Linging at tuluyang inalis ang lasong insekto mula sa kanyang katawan, dahilan para magulat siya nang mapagtantong wala na ang matagal na sumpa. Sa harap ng Flame Demon, malamig na ipinahayag ng pagsubok na sa landas ng demonic cultivation, ang lahat ng emosyon ay kasalanan, at dahil sa damdaming nasa puso ni Linging, agad siyang idineklarang bigo. Sumabog ang bulwagan sa sigawan at kaguluhan nang malaman ng mga tao na si Linging ay may minamahal na pala, at maraming humahanga sa kanya ang napuno ng galit at panghihinayang. Tahimik na pinagmamasdan ni Bai Qingling habang nakaupo sa mataas na upuan ng lahat, sigurado na ang taong mahal ni Linging ay si Hongi, at batid niyang ang pagharap niya sa Flame Demon Tower ay para tulungan si Hongi na makuha ang pabor ng iba. Nang matapos ang pagsubok, nanginginig si Linging habang nakatulala sa harap. Sa bigat ng emosyon at pag-aalinlangan sa kanyang puso, tuluyan siyang nabigo sa trial. Lumapit si Linging at hinawakan ang balikat ni Saint Singer. Sinabi niya na hindi pa rito nagtatapos ang pagsubok ng Yuluo Temple. Kailangan pa nilang magpatuloy. Ipinaliwanag ni Linging na si Saint Singer ang pinakabata at pinakawalang karanasan pagdating sa emosyon, kaya masyado itong nadala ng damdamin. Nag-alinlangan si Saint Singer, ngunit wala na siyang nagawa kundi sumunod. Dahan-dahan siyang itinulak ni Linging pasulong, sinenyasan na siya na ang haharap sa susunod na pagsubok. Habang naglalakad sila sa bulwagan, isang misteryosong lalaking may maskara ang tumambad sa kanila. Sa malamig na tinig, sinabi nitong siya ay bagong recruit at napagdesisyonan na ng Yuluo Temple na tatanggapin niya ang trial. Tahimik na nakatayo ang misteryosong lalaki habang nakatingala sa naglalagablab na Flame Demon. Sinuri siya ng nilalang at agad na nagpahayag na ang kanyang puso ay hindi na dumisa ng pag-ibig, kaya pumasa siya sa pagsubok. Pagkarinig nito, napasigaw sa tuwa si Saint Singer. Buong sigla siyang tumalon, kumpirmadong naging matagumpay ang paggamit niya ng Phantom Clone Puppet at tuluyang nalampasan ang ikalawang palapag. Agad niyang hinila si Linging at masiglang niyaya na magtuloy sa susunod na palapag. Ngunit bago pa sila makaalis, pinigilan sila ni Linging at ipinaalala ang panganib na naghihintay sa itaas. Ipinaliwanag ni Linging na ang ikatlong palapag ng Flame Demon Tower ay tinatawag na Infernal Soul Prison, isang lugar na puno ng mababangis na halimaw at mga demonyong binabad sa dugo ng hindi mabilang na tao. Hindi sila katulad ng mga kalabang hinarap nila noon. Ipinaliwanag ni Saint Singer na sinabi ng kanilang master na huwag mag-alala dahil maayos na ang lahat at mauunawaan nila ang dahilan pagdating sa ikatlong palapag. Nagulat si Linging at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagdating nila, bumungad ang ikatlong palapag ng Flame Demon Tower, ang tinatawag na Infernal Soul Prison, isang lugar na punang masangsang na amoy ng dugo at matinding panganib. Agad na nag-utos si Linging na manatiling magkakasama ang grupo at huwag kikilos ng mag-isa. Sa kanilang pag-usad, napansin nila ang ibang grupo sa loob ng piitan. Nakilala ni Linging ang mga ito at tinanong kung sila ba ang pumatay sa lahat ng naroon. Si Ni Zeng ang sumagot na kahanga-hanga ang kanilang nagawa, ngunit nilinaw na kararating lang din nila dumating sa lugar ang Yuluo Temple. Dagdag pa niya na matagal nang patay ang lahat sa ikatlong palapag at matagal na rin kumakapit ang amoy ng dugo sa Flame Demon Tower. Nagulat ang mga tao at nagtaka kung kailan ito nangyari at bakit walang balita tungkol dito. Biglang may sumigaw at tinuro ang isang pangalan, sinasabing isa lang ang may kakayahang pumatay ng lahat sa ikatlong palapag sa buong Kangming sect. Sa gitna ng tensyon, kalmado namang itinanggi ni Bai Qingling ang paratang at sinabing hindi siya ang gumawa nito. Sa kanyang isip, naalala ni Bai Qingling ang orihinal na laro at ang totoong nangyari sa Flame Demon Tower. Dahil sinuway na niya ang itinakdang kapalaran at tahakin ang sariling landas ng cultivation, napagtanto niyang kapaki-pakinabang pa rin ang karanasang ito. Tahimik niyang inutusan ang sistem na gumastos ng puntos upang ipagpalit ang isang item at agad itong tinanggap. Sa huli, lumitaw ang abiso ng sistem na matagumpay ang palitan at tumaas ang kanyang kasalukuyang puntos. Ginamit ni Bai Qingling ang Memory Evocation, isang kakayahang minsan lang gamitin, upang balikan ang mga karanasang may kaugnayan sa kanyang nakaraan. Ipinaliwanag niya sa sarili na kaya nitong ibalik ang eksaktong karanasan ng dati, bagay na una niyang minamaliit. Habang naglalakad siya sa loob ng Infernal Soul Prison, naisip niyang kabisado na niya ang orihinal na kwento, kaya hindi na sana kailangan pang gisingin ang mga alaala. Ngunit agad niyang napagtanto na ang karanasan sa labanan ng orihinal na katawan ay hindi ganap na kanya. Sa paglitaw ng mga mababangis na halimaw, malinaw na mas magiging kapaki-pakinabang ang muling maranasan ang labanan kaysa umasa lamang sa kaalaman. Sa sandaling iyon, buo na ang kanyang pasya. Sa gitna ng naglalagablab na aura,
ipinahayag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang Bai Qingling. Sa isang iglap, sumiklab ang kanyang kapangyarihan at nilamon ng takot ang paligid, habang malamig niyang binitawan ang hatol sa mga kalaban. Matapos ang lahat, dama niya ang pag-angat ng kanyang lakas at karanasan. Sa kanyang isip, malinaw na ang mga natamo niya rito ay magiging mahalaga sa hinaharap, at sa wakas ay nakaramdam siya ng kakaibang kasariwaan. Habang nakaupo si Hua Yuerong sa pulang trono, napansin niyang pawis na pawis ang senior brother, at agad niyang inusisa kung ganoon ba talaga kahalaga ang bagay na nasa Flame Demon Tower. Sa isip niya, alam niyang hindi magtatagal at mabubunyag din ang tunay na pagkatao nito, lalo na't ang maruming lihim na tinatago ay nasa ika-4 na palapag ng Tor. Samantala, sa loob ng Flame Demon Tower, namangha ang grupo sa itsura ng ikatlong palapag na sinasabing pinakamapanganib dahil tila bakas na bakas ang dugo at panganib sa paligid. Doon ay iniutos na agad ni Linging kay Saint Singer na pumunta sa ika-4 na palapag at kunin ang bagay na gusto ng kanilang master. Nag-alok si Saint Singer na sumama, sinabing mas ikalulugod ng kanilang master kung sabay nilang matatapos ang misyong ito. Sa huli, habang magkahawak ang kanilang mga kamay, ipinahayag ni Linging ang kanyang sakit at panghihinayang. Sinabing minsan ay sinabi ng master na silang tatlong magkakapatid ang pinakamahalaga sa kanya. Ngunit ngayon ay ramdam niyang wala na itong inaasahan sa kanya. Tahimik na pinigilan ni Linging ang luha habang sinasabi niyang tanging hangarin niya ay maging tapat ang master at huwag pabayaan silang dalawa. Agad namang inalo si Linging ni Saint Singer, pinakiusapan siyang tumigil na sa pag-iyak at sinabing siya na ang tutuloy sa ika-4 na palapag. Buong loob na ipinahayag ni Saint Singer na aalis na siya at siya na rin ang bahalang ipagpaliban ang iba upang magawa ang utos ng kanilang master. Habang nagkakahiwalay ang grupo, tahimik lamang na nagmamasid ang mga nakapaligid. Sa likuran, nagsalita ang isang miyembro ng Xiuluo Temple at sinabing wala nang dapat ipag-alala dahil may kasunduan na ang kanyang martial wife at ang kanilang master. Nilinaw niya na kukunin lamang nila ang mga bagay mula sa ikatlong palapag dahil hindi target ng Xiuluo Temple ang nasa tuktok ng Tor. Nagkaroon ng saglit na tensyon nang banggitin ang Yinyi Temple, ngunit mabilis na napagkasunduan na iisa ang kanilang kaaway. Sa kabila nito, may isang pangalang hindi makita sa hanay ng mga disipulo. Sa gitna ng pulang dilim, nagtanong ang isa kung nasaan si Xiao Chen at kung bakit wala ito sa hanay ng mga disipulo ng Yinyi Temple. Napansin ni Linging ang kakaibang pakiramdam sa paligid at agad niyang sinabi na may mali. Gayunman, tiniyak niya na hanggat binabantayan nila ang landas, hindi makagugulo si Xiao Chen at hindi nito maaabala si Saint Singer. Samantala, sa loob ng Flame Demon Tower, bumungad ang dambanang naglalagablab sa apoy. Ipinakilala ni Saint Singer ang lugar bilang ang shrine kung saan sinasamba ang Black Flame Demon God. Habang papalapit siya, nagbabala si Saint Singer sa lahat na manatili sa likuran at huwag lumapit upang hindi masunog. Sa harap nila, malinaw na nakita ang treasure chest na napapalibutan ng aura ng bertud ng apoy, eksaktong bagay na hinahanap ng kanilang master. Biglang sumiklab ang mas matinding apoy at gumalaw ang dambana. Sa gitna ng nag-aalab na liwanag, may malamig na tinig ang umalingaw-ngaw, nagtatanong kung sino ang nangahas na gambalain ang kanyang kapayapaan. Sa harap ng altar, unti-unting lumitaw ang isang nilalang na balot ng apoy at madilim na aura. Nang makita ni Saint Singer ang nilalang sa harap nila, napasigaw siya sa gulat at sinabing ang nakatayo roon ay ang kanilang master, at higit pa roon, ang mas batang anyo nito. Ramdam niya ang mapang-aping presensya, isang uri ng dominasyong tila kayang durugin ang lahat sa mundo sa isang iglap. Sa gitna ng matinding emosyon, hindi napigilan ni Saint Singer ang sarili at buong tapang niyang ipinahayag ang damdamin, sinasabing nais din niyang mapalapit sa kanyang master. Ngunit agad siyang hinarap ng nilalang at malamig na tinanong kung naroon ba sila upang tulungan si Bai Qingling na mabawi ang kanyang pinagmulan. Mariing tumanggi si Saint Singer at sumigaw na hinding-hindi niya hahayaang mamatay si Bai Qingling. Sa halip na umatras, lalong tumindi ang masamang aura ng nilalang at galit nitong pinalayas ang lahat. Buong tapang na itinuro ni Saint Singer ang katotohanan at sinabi niyang ang kaharap nila ay ang Evil Heart Demon ng kanilang master, isang tunay na kaaway. Kasabay nito, inalala niya ang sinabi ng kanilang master noon na imposibleng iwasan ang laban sa pagsubok ng Flame Demon Tower. Sa gitna ng naglalagablab na paligid, inilabas ni Saint Singer ang kanyang lakas at tuluyang naghanda sa nalalapit na labanan. Inutusan ni Saint Singer ang kanyang nilalang na umatake at tuluyang sumugod ang halimaw upang lamunin ang kalaban. Ngunit kalmado lamang ang kaharap at hinayaan itong umatake, sinasabing kaya niyang tiisin ang lahat ng galaw ng sarili niyang disipulo. Malamig niyang ipinahayag na ang lahat ng pag-aari ni Bai Qingling ay para lamang sa kanya at walang sinuman ang maaaring agawin yon. Sa gitna ng marahas na sagupaan, binitawan niya ang tanong kung may nakita na bang may napatay sa mismong pagkaing nasa kanyang plato.
Biglang nagbago ang sitwasyon nang mabuo ang isang proteksyon na hadlang sa paligid at naramdaman ng lahat ang panganib. Sa kanyang isip, sinabi ni Bai Qingling na hindi ito pangkaraniwan, ngunit normal lamang na lumitaw ang Evil Heart Demon malapit sa kanyang pinagmulan at hindi nito kayang gambalain ang kanyang core. Gayunpaman, seryoso niyang inamin na lubhang mapanganib ang kalaban dahil alam nito ang bawat detalye ng kanyang pinagmulan at ginagaya nito ang bawat kilos at pag-isip niya ng perpekto. Humarap si Singer sa tunay na anyo ni Bai Qingling mula sa nakaraan at sa sandaling iyon, malinaw ang panganib na maaaring mabunyag ang lahat. Sa isip ni Bai Qingling, kapag nalaman ni Singer ang tunay niyang iniisip ng direkta, tuluyan ng guguho ang tiwala nito sa kanya. May bahid ng panghihinayang, inamin niyang nagkamali siya. Ngunit mabilis niyang nakita ang totoo sa kalaban, na hindi ito isang Evil Heart Demon kundi isang masayang multong mahilig maglaro sa espiritual na katawan ng iba. Habang patuloy ang pang-udyok, iginiit ng kalaban na mahal siya ng Master at naranasan pa raw niya yon ng personal. Subalit mariing itinanggi ni Bai Qingling ang mga salitang iyon at sinabing wala itong epekto kundi ang magpagalit sa kanya. Sa isang iglap, gumamit siya ng ghost control at pinakawalan ang isang malupit na atake. Sa gitna ng naglalagablab na enerhiya, buong lakas niyang inilunsad ang Wrathful Spirit Devour upang tuluyang lamunin ang kalaban. Sa gitna ng nag-aalab na apoy, biglang nagulat si Bai Qingling nang salungin siya ng isang biglaang pag-atake. Galit niyang isinumpa ang multo, ngunit bago pa siya makabawi, naramdaman niyang hinihila ang kanyang lakas palayo. Sa loob ng templo, unti-unting nagising ang sinaunang estruktura habang umaagos ang enerhiya patungo sa isang kahon. Sa kabila ng kanyang pagtutol, malinaw na may puwersang tinatawag pabalik ang kanyang pinagmulan. Sa isang iglap, inabot ni Singer ang kahon at buong lakas na tinawag ito, hawak-hawak ang Master's Divine Box. May ngiti sa kanyang mukha. Ipinahayag niyang hindi na siya isang walang silbing disipulo at ginawa niya ang lahat para sa kanyang master. Agad namang sumigaw ang isang nakatatandang kapatid na gamutin kaagad ang kanyang sugat, ngunit kalmado lamang si Singer at sinabing wala itong dapat ipag-alala dahil maliit lamang ang kanyang natamo. Nanlilisik sa galit ang pulang mga mata ni Xiao Chen habang matatag siyang nakatayo, mahigpit na hawak ang kahong ninakaw niya. Biglang sumigaw si Singer at itinuro si Xiao Chen, mariing kinwestiyon kung sino siya at kung bakit siya naglakas loob pumasok sa Yuluo Temple kahit hindi naman siya kabilang sa kanilang sekta. Hindi man lang natinag ang lalaki, sa halip ay ngumiti pa ito ng may pang-aasar. Mayabang niyang sinabi na malinaw kung sino siya at sa wakas ay natuklasan na niya ang kahinaan ni Bai Qingling. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, lalong tumalim ang kanyang ngisi, tila ba sigurado na siya sa kanyang tagumpay. Napakunot ang noo ni Singer nang mapansin ang kakaibang aura ni Xiao Chen. Sa isang iglap, may pumasok na malinaw na hinala sa kanyang isipan. Ginamit ng lalaking ito ang polymorph technique at palihim na nakapasok sa grupo noong ikalawang palapag ng pagsubok. Hindi na nag-aksaya ng oras si Singer, mariin niyang itinuro ang kanyang kamay at sabay pinakawalan ang nakatagong kapangyarihan. Mula sa naglalagablab na enerhiya, biglang lumitaw ang isang dambuhalang nilalang na nababalutan ng lila at itim na aura. Ang Demon Forging Cauldron na siya mismo ang nagpatawag at buong tapang na itinuro ni Singer ang kaaway at inutusan ang espiritu na umatake. Samantala, si Xiao Chen ay mumisi habang hawak ang kahon. Malinaw na ginagamit ang kaguluhan para buksan ito gamit ang lakas ng iba. Sa isang iglap, sumugod ang mabangis na espiritu at buong lakas na sinakmal ang kahon. Isang malakas na pagsabog ng usok ang sumunod at tuluyang bumukas ang kahon, naglalabas ng kakaibang presensyang nagpabigat sa buong paligid. Mula sa naglalagablab na liwanag, unti-unting lumitaw ang isang figura, tahimik, malamig, at puno ng hiwagang hindi maipaliwanag. Ngumisi si Xiao Chen habang sinasabi sa sarili na hindi siya pumunta roon ng walang plano, dahil sa wakas ay mabubunyag na ang mga lihim na pilit itinatago ni Bai Qingling. Sa kanyang kamay, lumutang ang isang asul na liwanag, handa niyang gamitin upang ipakita sa buong mundo ang nakaraan ng Demon Lord. Habang binubuksan ang mahiwagang salamin, unti-unting nagpakita ang isang imahe mula sa nakaraan. Makikita ang Thor habang ang salamin sa loob nito ay nababasag, at ang mga piraso ay kumikislap habang lumulutang sa paligid. Isang matandang lalaki ang nakatingin sa nangyayari, halatang naguguluhan at sinusubukang unawain kung ang nakikita niya ay isang piraso ng alaala. Sa sumunod na sandali, makikita si Bai Qingling na nagulat habang nakatitig sa salamin, ramdam ang biglaang pagbabalik ng kanyang mga alaala. Habang hawak niya ang kanyang dibdib, makikita sa kanyang mukha ang pagkalito at tensyon, tila pilit niyang inuunawa ang mga larawang bumabalik sa kanyang isipan. Sa loob ng Thor, malinaw na nakikita ni Singer ang eksena mula sa salamin, gulat na gulat habang nakikita ang nangyayari mula sa pananaw ng langit.
Sa salamin, malinaw na ipinapakita ang imahe ng batang Bai Qingling, tahimik na nakatayo habang ang buong eksena ay lantad sa mga nakakakita. Tahimik na nakatingin si Saint Singer sa imahe, dama ang bigat ng hangin bumabalot sa paligid, habang unti-unting lumilinaw sa harap niya ang mga alaala ng kanyang master. Sa gitna ng nyebe, may dugo ang bakas na humahantong sa isang katawan na nakahandusay sa lupa, at sa tabi nito ay isang batang Bai Qingling, nanginginig at puno ng takot habang lumuluhod sa harap ng kanyang ina. Lumapit ang bata at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Tinatawag ang kanyang ina habang ang dugo ay patuloy na kumakalat sa puting nyebe. Mahina ngunit pilit na nagsalita ang kanyang ina, sinasabi na hindi na siya makakapagpatuloy at kailangan nang tumakas ang bata mag-isa, patungo sa daang nasa likuran. Umiiyak ang batang Bai Qingling at mariing tumanggi, sinasabing hindi niya kayang iwan ang kanyang ina at nais niyang sumama kahit ano pa ang mangyari. Pinipigilan ng kanyang ina ang luha at mahinahong inalo ang bata, sinasabing huwag siyang umiyak at kailangan niyang mabuhay dahil taglay niya ang likas na walang hugis na demonyong katawan. Ipinaliwanag ng kanyang ina na dapat siyang humanap ng kanlungan sa isang makapangyarihang demonyong sekta upang hindi na siya tugisin ng mga humahabol sa kanila. Sa kabila ng sakit, ipinaalala ng kanyang ina ang katotohanan tungkol sa kanyang ama, si Bai Tianlin, ang pinuno ng Zen Wusword sect, na pinagtulungan at pinaslang ng mga ipokrito mula sa 3 pangunahing Orthodox sect. Sa huling sandali, inilahad ng kanyang ina ang sarili niyang kapalaran, si Lin Yanran, ang pinakamatandang prinsesa ng dakilang Zhou, na pinagtaksilan, nilason, at tuluyang inambos hanggang sa kanyang kamatayan. Sa nanginginig na boses, sinabi ng kanyang ina na siya ang tunay na itinakdang pinuno ng mundo at kailangan niyang mabuhay kahit anong mangyari. Hiniling nito na mangako siya na ipagpapatuloy ang kanyang buhay kahit wala na siya. Habang bumabagsak ang luha ni Bai Qingling, pilit niyang pinipigilan ang kanyang iyak, ngunit hindi niya mapigilan ang takot at lungkot. Nakangiti ang kanyang ina kahit duguan at sugatan, at sa huling lakas nito ay hiniling na mabuhay siya at huwag sumuko. Biglang nagbago ang tanawin at lumipat ang eksena sa kasalukuyan, kung saan pinag-uusapan ng mga tao ang pinagmulan ng Bai family at ang sinasabing likas na anyong demonyo na namana nito. May mga matang puno ng pagdududa at pangungutya habang tinatanong kung ang batang nasa larawan ay siyang ang masamang tao. Sa gitna ng bulwagan, makikita si Hua Yuerong may malamig na ngiti ang nagsabing tila may sadyang gustong gawing katawa-tawa ang pangalan ni Bai Qingling. Hindi niya ikinaila ang pangungutya at sinabing kung tatanggapin niya ang galit ng buong mundo, iyon lamang ang kaparusahang nararapat sa kanya. Sa gitna ng nagyelong gubat, pilit nilulunok ni Bai Qingling ang ilang mapait na bunga para manatiling buhay, kahit nanginginig na ang kanyang katawan sa lamig at gutom. Tinakpan niya ang kanyang bibig at patuloy na tumakbo, ayaw tumigil kahit halos wala ng lakas. Mula sa malayo, lumitaw ang Beast Blood Valley, isang lugar na balot ng pulang ulap at mabigat na presensya. Mag-isa niyang tinahak ang makitid na landas sa pagitan ng matatarik na bangin, habang ang paligid ay tila nagbabantang lamunin siya, biglang sumalakay ang isang dambuhalang pulang halimaw, nakabuka ang pangil at naglalagablab ang mga mata. Sa isang iglap, humugot ng espada si Bai Qingling at hinarap ang panganib ng walang pag-aatubili. Sa gitna ng pulang dilim, napaligiran siya ng mga mababangis na halimaw. Tahimik siyang tumayo, hawak ang espada, habang ang mga mata ng mga halimaw ay nakatuon sa kanya, parang kinikilala ang kanyang presensya. Makikita ang isang misteryosong lalaki na lumalapit at tinatanong kung bakit mag-isa ang bata. Sumagot ang batang Bai Qingling na papunta siya sa Wuyang City upang sumali sa mga demonic cultivator at tuparin ang hiling ng kanyang ina. Ngumiti ang lalaki at sinabing hindi na niya kailangang maghanap pa dahil ang hinahanap niya ay nasa harap na niya. Ipinakilala ang lalaki bilang Sixi Yaoshi at sinabi niyang kailangan ng kanilang sekta ang talento ng bata. Lumapit ang isang batang babae at nagtatakang tinanong kung sino ang kausap ng kanyang master. Tahimik na nagkatinginan ang mga bata habang may pagdududa sa kanilang mga mata. Sa huli, napansin ni Xi Yaoshi na kakaiba ang dugo ng batang may innate formless demonic body dahil ito'y tila karaniwan lamang. Ipinahayag ni Xi Yaoshi na siya ang nagbigay kay Bai Qingling ng Daoist na pangalan at nagturo sa kanya ng demonic cultivation upang makapagsimula ng bagong buhay. Pagkatapos nito, tinutok niya ang talim sa harap ni Bai Qingling at malamig na nagtanong kung bakit hindi na lamang ialay ang kaunting demonic blood para sa kanyang master. Tahimik na nakinig si Bai Qingling habang sinasabi ni Xi Yaoshi na palalakihin pa niya siya ng 3 taon at saka huhusgahan kung may halaga pa ba siya o hanggang 1 dosis lang ng gamot. Matapos sabihin yon, bigla na lamang umalis si Xi Yaoshi at iniwang mag-isa si Bai Qingling sa loob ng bulwagan. Sa katahimikan, napabulong si Bai Qingling at kinutya ang ideya ng pagiging dakilang demonic cultivator
sabay sinabi na kung ganap na sumusunod ang demonic blood sa kanyang kalooban, matagal na sana siyang ginawang gamot. Napahagulhol sa iyak si Saint Singer matapos marinig ang tungkol sa pinagdaanan ng kanyang master. Halatang hindi niya inaasahan ang ganoong nakaraan at labis siyang naaawa, agad siyang nilapitan ni Linging, marahang pinapatahan at pinapakalma, habang pinapakinggan ang kanyang mga hinaing sa kabilang panig. Isang babaeng may asul na buhok na si Hongyi ang lumitaw, nagtatanong kung ano ang tunay na ugnayan ni Xi Yaoshi at Meng Hu Daoist, halatang may pagdududa sa kanyang isipan, tahimik namang minamasdan ni Hua Yuerong na may suot na belo. Ang lahat, ramdam niya na ang bahaging ito ng alaala ay sinadyang itago at may mas malalim pang lihim na paparating. Biglang bumukas ang pinto at may batang tumatakbo papasok habang tinatawag si Master Yaoshi. Napahinto si Bai Qingling at napalingon nang may marinig siyang tinig sa likuran. Isang batang babae ang masiglang tumakbo papalapit at agad siyang nakilala bilang bagong tinanggap na alagad ni Master Yaoshi. Bahagyang nagulat si Bai Qingling at tahimik na pinagmasdan ang bata, hindi agad makapagsalita, masayang iniabot ng bata ang isang maliit na bagay sa kanyang palad at sinabing huwag na siyang mahiya. Nang buksan ni Bai Qingling ang kanyang kamay, nakita niya ang isang beauty pearl, isang bagay na karaniwan sa mga disipulo ng Central Region. Napatitig siya rito, halatang hindi sanay na makatanggap ng regalo mula sa ibang tao. Sa mahinang tinig, inamin ni Bai Qingling na bukod sa kanyang mga magulang, ito ang unang pagkakataong may nagbigay sa kanya ng isang regalo. Tinangka niyang alamin ang pangalan ng bata, ngunit nahihiyang sagot nito na hindi siya pinapayagang banggitin ang kanyang pangalan dahil sa bilin ng kanyang ama. Ngumiti ang batang babae at may bahagyang pamumula sa pisngi habang masigla niyang sinabi na maaari na siyang tawaging Ronger, sabay tanong kung ano naman ang pangalan ng kaharap niya. Sandaling nag-alinlangan ang dalaga bago mahinahong sumagot na siya ay si Bai Qingling, ang magiging Demon Lord sa hinaharap, dahilan para bahagyang mabigla ang bata. Tahimik na iniabot ni Bai Qingling ang isang bagay sa palad niya, sinabing isang regalong kapalit ng beauty pearl na ibinigay sa kanya. Ipinakita niya na iyon ang una niyang matagumpay na pinunglason, ang blood-circulating golden cicada, isang mahalagang medicinal poisonous insect. Natuwa si Ronger at masayang tinanggap ang regalo. Sinabing iingatan niya ito dahil balang araw ay tiyak na magiging napakahalaga nito. Ngunit napaisip siya at nagtanong kung bakit hindi ito ibinigay ni Bai Qingling sa mas mahalaga niyang mga kamag-anak. Bumigat ang ekspresyon ni Bai Qingling habang tahimik na sumagot na wala na siyang itinuturing na ganoon kahalaga. Saglit na natahimik si Ronger, sa kamarahang umiti na parang nauunawaan ang pinanggagalingan niya. Ibinahagi ng bata ang sariling kapalaran, maiksi ang naging buhay ng kanyang ina at ang ama naman ay may malubhang karamdaman, kaya pakiramdam niya ay magkahawig sila ng sinasapit. Sa alaala, matatag na ipinahayag ni Bai Qingling ang kanyang pangako. Sinabi niyang balang araw, magre-refine siya ng isang natatangi at walang kapantay na ikasyam na antas na divine poisonous insect, isang bagay na hindi pa kailanman nagawa ng iba. Buong kumpiyansa niyang idinagdag na kapag dumating ang panahong iyon, gagamutin niya ang sakit ng ama ni Ronger. Abigla si Ronger sa narinig. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang hindi makapaniwalang may taong handang mangako ng ganoon para sa kanya. Sa huli, masaya siyang tumawa at buong galak na tinanggap ang pangako ni Bai Qingling, sabik na maging saksi sa tinatawag nitong walang kapantay na divine poisonous insect. Ngunit biglang naputol ang alaala, bumalik ang eksena sa kasalukuyan, si Xiao Chen. Mula sa kanyang tindig at galit na boses, halatang hindi siya naniniwala sa mga salitang narinig. Mapanlait niyang kinuwestiyon ang lahat, hinihingi ang ebidensya, at tinutuya ang ideya ng pagmamahal at pangakong binuo sa nakaraan. Mariing iniisip ni Xiao Chen na kung walang maipapakitang malinaw na resulta, hindi na siya masusuportahan ng matandang Nanzong Fang. Sa isip niya, kailangan niyang may mapatunayan, kung hindi, mawawala ang lahat. Kasunod nito, lumitaw si Hua Yuerong habang bumibigat ang kanyang dibdib. Iniisip niya kung sinadya ba ng lalaking iyon ang araw na ito upang siya'y ipahiya. Ngunit agad din niyang itinanggi ang ideyang iyon, alam niyang imposible na hindi siya paghandaan o bantayan. Unti-unting nagiging mas malinaw ang kanyang emosyon. Lalo siyang naguguluhan kung bakit ang mga alaala ng lalaking iyon, na dapat ay malalim na nakabaon, ay punong-puno ng kanyang presensya. Hindi niya matanggap na ang Dao Heart ni Demon Lord Qingling ay maaapektuhan ng ganitong mga eksena. Sa kabila ng pagtanggi, pinilit niyang ipagpatuloy ang panonood. Determinado siyang makita ang tunay at pinakamadilim na anyo ng lalaking iyon, kahit pa masakit ang katotohanang lalabas. Pagkatapos, makikita si Qingling na nakaluhod sa sahig. Master, may itatanong ako sa inyo. Ang master ay lumingon habang may hawak na patalim, at sa harapan niya ay isang duguan na katawan. Sa harap ni Bai Qingling, nakangising hawak ni Xi Yaoshi ang duguang patalim habang nakahandusay sa mesa ang isang lalaki.
Walang emosyon sa kanyang mukha, para bang normal lang sa kanya ang ganitong tanawin. Napasinghap si Kingling nang makita ang eksena at marinig ang ungol ng lalaking nasa mesa. Nanginginig ang kanyang boses habang nagtatanong kung hinihiwa ba ng kanyang master ang tinatawag niyang senior brother. Tumawa si Xiaoshi, malamig at mapanlait, habang itinaas ang patalim at tinanong kung anong ibig sabihin ng senior brother. Sa kanyang paningin, ang sinumang hindi sumusunod ay wala ng halaga kundi isang eksperimento lamang. Mula sa itaas, walang awa niyang binitawan ang salita na kung hindi susunod ang isang disipulo sa utos ng kanyang master, wala itong karapatang mabuhay. Sa isang iglap, bumagsak ang kamay niya at tumalsik ang dugo sa sahig. Napatigil si Kingling, nanginginig sa takot, ngunit pilit pinipigilan ang emosyon nang itanong kung pati si Ronger ay sasapitin din ang ganitong kapalaran kapag siya'y nagkamali. Dahan-dahang lumingon si Xiaoshi, nakangiting may pulang mga mata, at sinabing halatang mahalaga kay Kingling ang batang babae. Alam niya ang dahilan ng pagpunta ng bata, para kay Ronger at sa ama nito. Ibinunyag ng matanda ang kondisyon, makalipas ang 6 na buwan, sa malaking kompetisyon ng sekta, kailangan ni Kingling na makuha ang unang pwesto gamit ang sarili niyang lakas. Doon lamang niya sasabihin ang sagot na hinahanap ng bata. Tinapos ni Xiaoshi ang usapan. Ipinahayag niyang hanggang sa itinakdang araw, hindi masasaktan si Ronger at pati ang ama nito. Tumalikod ang bida, kalmado ngunit determinado, at malinaw na sinabi niyang 6 na buwan ang magiging sukatan ng lahat. Doon malalaman ang tunay na resulta. Sa gitna ng berdeng liwanag, umiti si Xiaoshi at tahimik na nagsalita, sinasabing maghihintay siya. Para sa kanya, habang lalong lumalakas ang demonic body ni Kingling, mas ikasisi ayon ng kanyang guro. Ngunit biglang nagbago ang hangin. May isang presensyang dumating, isang matalim at mapang-uyam na boses ang pumunit sa katahimikan. Tinawag niya ang dumating bilang older brother at sinabing masyado itong maingay para sa Eastern Lands. Naningkit ang mga mata ni Xiaoshi. Alam niyang ang kaharap niya ngayon ay ang kanyang walang awang nakababatang kapatid, ang Menghu Daoist. Nagbanggaan ang kanilang mga tingin, puno ng tensyon at lihim na galit. Isang tanong ang binitiwan sa hangin, gusto na ba nitong pumatay? Ngunit malinaw ang sagot, hindi pa ngayon. Makalipas ang kalahating taon, bumungad ang isang napakalawak na sekta. Libo-libong tao ang nagtipon, puno ng sigawan at sigla. Sa gitna ng hiyawan ng buong sekta, isang disipulo ang malakas na tinanggay palayo ng isang matinding suntok. Dumudulas sa sahig habang walang kakayahang lumaban. Kasunod nito, malinaw na inanunsyo sa harap ng lahat ang resulta ng laban. Ang nagwagi, walang iba kundi si Bai Qingling. Tahimik ngunit mabigat ang atmosfera habang ipinapahayag na si Bai Qingling ang nanaig sa lahat ng mga henyo at opisyal na nagwagi sa kompetisyon. Ibig sabihin nito, siya na ngayon ang may hawak ng posisyon bilang head senior disciple ng sekta. Habang nakatayo si Bai Qingling na may hawak na espada, walang bakas ng tuwa sa kanyang mukha. Lumapit ang matanda at iniabot sa kanya ang simbolo ng bagong posisyon. Tanda ng otoridad at tiwala ng buong sekta. Tahimik itong tinanggap ni Bai Qingling, saka tumalikod at naglakad palayo, tila walang pakialam sa mga matang nakatutok sa kanya. Sa likuran niya, bahagyang umiti ang matanda, halatang may sariling iniisip, ngunit biglang huminto si Bai Qingling, may presensyang pumasok sa lugar. Sa gitna ng mga disipulo, isang pamilyar na figura ang lumitaw, si Hua Yuerong. Nakatayo siya roon, tila nag-ipon ng lakas ng loob, bago dahan-dahang nagsalita at tinawag ang pangalan ni Bai Qingling sa kanyang mga mata. Halata ang halo ng kaba, hiya, at matinding emosyon habang binibigkas niya, Senior Brother Qingling. Iyak na yakap ni Ronger si Bai Qingling habang umiiyak siyang nagsasabi na pumanaw na ang kanyang ama. Tahimik na pinakinggan ni Bai Qingling ang bata, saka siya yumuko at marahang yakap ito, sinasabing ayos lang at nandito siya. Makalipas, magkasama silang tumayo sa loob ng silid, nakatingin sa higaan ng ama ni Ronger. Dahan-dahang nagsalita si Bai Qingling at ipinaliwanag na ang sanhi ng pagkamatay ay ang withering death poisonous insect, isang lason na nagpapahirap sa biktima sa loob ng maraming taon hanggang sa tuluyang mamatay. Nabigla si Ronger at hindi makapaniwala, sinasabi niyang matagal nang ginagamot ng kanyang ama si Master Yaoshi, kaya imposibleng hindi ito napansin. Tahimik lamang na tumingin si Bai Qingling, baka sa kanyang mga mata ang mabigat na pag-isip. Pagkatapos, mariing sinabi ni Bai Qingling kay Ronger na kailangan nitong umalis agad sa Xiao Sect at bumalik sa Central Region. Nagulat ang bata at tinawag siya bilang nakatatandang kapatid, ngunit tumalikod na si Bai Qingling. Bago tuluyang umalis, hiniling ni Bai Qingling kay Ronger na mangako na hindi na muling babalik sa Eastern Lands. Sa huli, isang pamilyar na tinig ang bumati kay Bai Qingling, hudyat na may naghihintay na naman sa kanyang pagdating. Humarap si Bai Qingling sa kanyang guro at mariing nagtanong kung hindi ba siya karapat-dapat sa isang paliwanag matapos ang lahat ng nangyari. Maaliwalas ang mukha ng guro habang sinagot siya,
at tinanong kung ang tinutukoy ba niya ay ang mayamang lalaking nalason ng withering death insect. Ipinagtanggol ng guro ang sarili at sinabing hindi siya ang nagtanim ng lason at hindi rin siya nag-iisang may kakayahang magpalago ng ganoong uri ng nakamamatay na insekto. Aminado siyang pinahaba lamang niya ang gamutan upang mas kumita at hindi niya inakalang bigla na lamang bibigay ang katawan ng lalaki. Ipinaliwanag pa niya na dahil naubos na ang yaman ng pamilya ay kinumbinsi niya ang batang babae na pumasok ng formal sa kanyang inner sect. Sa kanyang pananaw ay tinulungan niya ang pamilya at inayos pa ang kinabukasan ng bata, kaya't wala siyang nakikitang kasalanan sa kanyang ginawa. Habang nagsasalita ang guro ay unti-unting nagbabago ang ekspresyon ni Bai Qingling at kumikislap ang kanyang mga mata sa galit. Sa isang iglap ay kumilos siya at mabilis na umatras ang kanyang katawan palayo sa guro habang nananatiling mabigat ang tensyon sa paligid sa madilim na bulwagan. Malamig na umitisik si Yaoshi habang diretsong sinabi kay Bai Qingling na lantad na ang kanyang kahinaan at handa na niyang kunin ang kayamanang nasa loob ng kanyang katawan. Lumipat ang eksena sa pasukan ng Xiao Sect kung saan tahimik na nakatayo si Ronger at biglang tinawag ang kanyang senior brother na halatang nag-aalinlangan. Humarap si Bai Qingling kay Ronger at mahinahong nagsalita. Sinasabing sinusubukan lamang siyang lokohin ng kanyang master at tinatanong kung talagang balak na niyang manatili. Tahimik na sumagot si Ronger na wala na siyang natitirang kayamanan o pamilya at para sa kanya ay wala nang pinagkaiba kung siya ay manatili o umalis. Bahagyang ngumiti si Ronger at sinabi na sapat na sa kanya na naroon pa rin si Bai Qingling bilang kanyang senior brother. Biglang nagbago ang tono ni Bai Qingling at mariing binalaan si Ronger na ginagamit lamang siya ng taong iyon at huwag magtiwala kaninuman mula sa Xiao Sect. Huminto si Ronger sa paglalakad at dahan-dahang humarap pabalik habang kalmado niyang tinanong kung hindi na ba niya maaaring pagkatiwalaan kahit ang kanyang senior brother. Napapitlag si Bai Qingling nang biglang mag-iba ang tingin ni Ronger at doon niya naramdaman na may mali at may mas malalim na desisyong nabuo sa kanyang isipan. Sa gitna ng malamig at tahimik na gubat, muling bumalik sa alaala ni Bai Qingling ang nakaraan. Ipinaalala sa kanya ang sinapit ng kanyang ama na si Bai Qianlin, pinuno ng Zen Wusword Sect, na pinagtulungan at pinaslang ng mga mapagkunwaring tao mula sa tatlong pangunahing Orthodox sect. Kasunod nito, ibinunyag din ang mas masakit na katotohanan na ang kanyang ina na si Lin Yanran, ang panganay na prinsesa ng dakilang Zhou Dynasty, ay nilason at pinagtaksilan mismo ng sarili niyang kapatid sa dugo. Habang humahampas ang hangin at nalalaglag ang mga dahon, mariing sinabi ni Bai Qingling na sa mundong ito, kahit sino ay kayang magtaksil at ang tanging taong maaari mong pagtiwalaan ay ang sarili mo lamang. Ngunit hindi iyon matanggap ng batang nasa harap niya, buong lakas nitong itinanggi ang sinasabi at pilit kumakapit sa paniniwalang may natitira pang kabutihan. Sa isang iglap, hinila ng bata si Bai Qingling palapit at hinalikan siya, dahilan upang magulat at mapamulagat ang kanyang mga mata. Ang sandaling iyon ay nakita sa mahiwagang refleksyon, habang may isang nakasaksi na hindi inaasahan, baka sa mukha ang gulat at pamumula, agad na tinakpan ni Linging ang mga mata ni Saint Singer habang sumisigaw na huwag itong tumingin. Pilit iniiwas ang inosenteng bata sa eksenang hindi pa niya dapat makita. Galit na galit si Han Jingyang habang nanginginig ang boses niya at walang tigil sa paningisi. Sinasabi niyang niloko siya at inaangkin na hindi siya ang unang hinalikan dahil matagal nang may iba si Bai Qingling noong bata pa sila. Habang sinasabi ni Hua Yuerong niya ang mga salitang iyon, ramdam ang matinding kahihiyan at galit, at sa kanyang isip ay paulit-ulit niyang inuulit na ito ay isang malinaw na pambabastos. Biglang nagulat si Bai Qingling, at sa isang iglap ay nagbago ang kanyang tingin, naging malamig at matalim habang pinipigilan ang emosyon. Sa gitna ng kagubatan, mahigpit niyang hinawakan si Hua Yuerong at mariing sinabi na kasuklam-suklam ang pagiging inosente nito, at mali ang lahat ng naging desisyon niya. Dahan-dahang bumitaw si Bai Qingling at walang lingon na tumalikod, malinaw sa kanyang mga salita na ayaw na niyang makita pang muli ang taong iyon sa buong buhay niya. Naiwang nakatayo ang batang Hua Yuerong, nanginginig at umiiyak. Paulit-ulit na tinatawag ang kanyang senior brother habang hindi niya maintindihan kung bakit siya iniwan.